Check all the surveillance camera, hindi pwedeng walang gagawing aksyon. Tyron, take it easy. Di naligtas si Amor dito. I will call the doctors to discharge her. Tahimik lang si Lucas habang malalim ang iniisip. Napukaw lang atensyon nito nang kabigyan ni Tyron ang balikat niya. Are you okay? Tell us if you need help. Huwag mong sosolohin. Umiling si Lucas at tumayo sa kinupuan. Kilala mo si Liza? Liza, yung best friend ni Amor? Yes, why? I'm thinking about her lately. Hoy, wag mong sabihin may gusto ka sa kanya. Tanga, hindi yon. Alam mo, sa sobrang seryoso mo dyan, nakakalimutan mo nang may mga taong nag-aalala din sa'yo. Lucas, ayos lang magpakita ng kahinaan eh. Huwag mong isarili lahat. Hindi mo ba alam? Si Amor, panay na rin ang tanong sa akin dahil hindi ka na raw niya nakakausap ng maayos. Puro ka na lang problema at kung paano mo madakip yung mga taong 2 linggo nang di mahagilap. It's okay to not be okay, Lucas. Unahin mo rin muna si Amor at kami na pamilya mo. Tumikim si Tyron nang balingan siya ni Lucas. Suggestion ko lang naman, pero may punto rin ako kahit papaano. Tsaka umalis sa harapan ng kapatid at tumulog sa kanilang ina na si Celeste. Liza is behind everything. Bumuntong hininga si Lucas saka tumayo, humarap kina Tyron at sa ina nito. Liza is Joseph's half-sister. I wasn't wrong in my suspicions about her when I first saw her. I already had my doubts about her. Ha? Matagal mo nang kilala si Liza? Since Amor is grade 10. Ibig mo bang sabihin si Liza ang nagplano sa lahat since day 1? Tahimik ang tanging sagot ni Lucas sa tanong ni Tyron sa kanya. Nang malaman ni Tyron ang tungkol kay Liza at sa mga hangarin nito, doon na nagkaroon ng galit si Tyron sa kanya simula magkaroon ng aksidente kay Amor. Hindi nagpapakita o nagpaparamdam si Liza. Tawag o mensahe kay Amor walang paramdam. Kaya nagtataka na lang si Amor bakit di niya makontak ang kaibigan nito. Ang di alam ni Amor matagal na siyang tinatry doon ng kaibigan sa hindi malamang kadahilanan. Nilabas ng ospital si Amor makalipas ang 1 buwan. Sa sariling bahay ni Lucas itinuloy si Amor dahil gusto ni Lucas na maalagaan ng maayos ang dalaga. Dito ko na pinatira sina Linda at Leia. Instead na magstay out, nagbago ko ng agreement sa magkapatid. Stay in na sila simula bukas. Ayos lang ba sa'yo na dumito sila? Base sa reaksyon ni Amor na gustuhan niya ang ibinalita ni Lucas sa kanya. Sumang-ayon ang dalaga dahil alam ni Amor na mababait ang magkapatid. Lucas, may lakad ka? Sinalubong ni Amor si Lucas nang lumabas ng kwarto ang binata. Yes. Tumawag kasi si Ninong Amir. Babalik din ako bago magtakip silim. Do you need something? Umiling si Amor. Lumapit ang dalaga kay Lucas tsaka inayos ang kurbata at kwelyo nito. Wala, mag-iingat ka. Tsaka hinalikan ni Amor si Lucas sa labi. Don't go outside, okay? If you need something, ask Linda and Leia. Yes, Sir Lucas. Uwi kang maaga, magluluto ako para sa hapunan natin. Yes, Miss Contreras? Natawa na lang si Amor nang sinabayan ni Lucas ang kakulitan ng dalaga. Sa dinami-rami ng mga pinagdaanan ng dalawa at simula nang bumalik si Amor kay Lucas, di man lang nagkaroon ng katahimikan. Dahil sa sunod-sunod na pangyayari sa kanila, kinalamutan na ng dalawa na magkaroon ng maayos na pagsasama. Kamusta ka na, iho? Ang tagal mo na rin hindi nagpapakita rito ah. Ano na ang buhay-buhay mo ngayon? I'm good. How's Renata? I mean, Aliyah? She's fine, but she need to undergo a major operation. Alam mo naman kung anong pinagdadaanan niya ngayon. Sunod-sunod na tumango si Lucas bilang pagsang-ayon sa sinabi ng Ninong Amir nito. I'm just visiting you. How are you here? I'm good. Cut the chase. Why are you here? Hindi man kilala ng ninong nito ang buong pagkatao ni Lucas, kilala niya naman ito kapag may kailangan ng tulong, sa kanya dudulog. Actually, may tao akong hinahanap. Name? Joseph Alvarez and Liza Montales and Elena Contreras. Umangat ang kilay ng Ninong Amir nito dahil hindi lang isang tao, 3 taong pinapahanap nito sa kanyang ninong. Kaso? Maraming kaso sa akin at sa pamilya ko. So, family matters? Sabihin na lang natin na oo. Ikwento mo sa akin ng maintindihan ko. Alam mo at kilala mo ako, Luke. Hindi ako basta-basta nakukuha ng trabaho na hindi ko alam ang dahilan. Malaki ang atraso ng mga yan sa akin at sa pamilya ko. Siguro naman Ninong sapat na yung dahilan upang hanapin sila, hindi ba? Tumango-tango si Ninong Amir bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Lucas.
Sa loob ng kalahating oras na usapan ng dalawa ay nakumbinsi ni Lucas ang ninong na gawin ang trabahong yon. Mahirap ngunit alam niya na raw ang gagawin at planong gagawin. Hapon nang mapagpasyahan ni Lucas na bumalik ng bahay. Sa kalagitnaan ng biyahe, tumawa si Amor kay Lucas. Kagad ding sinagot ng binata ang tawag na yon. I'm on my way home. You need something? Wala naman. Magpapaalam lang sana ako sa'yo na lalabas. Lalabas? Hindi ba't habilin ko na sa'yo na huwag ka munang lalabas? Delikado pa sa ngayon, Amor. Kasama ko naman si Liza eh. What? No! Parang nagulat si Amor sa agarang sagot ni Lucas sa kanya. Ha? Bakit? I said no. Where are you? Nasa bahay pa. Nagpapaalam nga sa'yo, hindi ba? Amor, wait for me, okay? Huwag kang lalabas ng bahay. Huwag kang sasama kay Liza kahit anong pilit niya pa. Huwag kang lalapit sa kanya. Why not? Attorney Lucas? Bakit ayaw mong palapitin sa akin si Amor? Magkaibigan naman kami. Napahinto sa pagmamaneho si Lucas nang di na si Amor ang kausap. Liza, I am warning you. Kung ano bang balak mo ngayon kay Amor, wag mong gagawin. Hello, Amor? Amor? Don't worry about her, Attorney Montenegro. I can take care of her. Katulad ng pag-iingat ko sa kanya sa loob ng maraming taon. You traitor! Nagsimula na ulit magmaneho si Lucas ng sasakyan. Minamadali na makauwi ka agad sa kanila. Paano ka nakapasok ng pamamahay ko? Sinasabi ko sa iyo, Liza, wag kang gagawa na hindi maganda kay Amor kung ayaw mong ako ang gaganti sa iyo. Mahinang humalakak si Liza sa kabilang linya. Ha? What do you mean sasaktan ko siya? Hello? Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo, attorney? Kailangan ko siya at hindi ko magagawang saktan ang matalik kong kaibigan. Bukod sa mabait na, utu-utu pa. Hindi makapaniwala si Lucas sa mga narinig nito mula kay Liza. Bumilis pa ang takbo ng sasakyan nito pauwi dahil habang papalapit si Lucas sa kanyang bahay, mas nalalagay sa panganib si Amor. Nasaan si Amor? She's there, kausap ng gwardya. Don't worry, Attorney Montenegro, I am just teasing you. Wala pa naman akong planong kunin si Amor sa'yo. Baka bukas sa pagdating mo wala na kami. Baliw ka, katulad ng kapatid mo. Kaya nga magkapatid, dali isang dugo lang ang nananalitay sa mga ugat namin. Teka, sinong kapatid? May kapatid pala ako? Napakuyom ng kamoo si Lucas. Malapit na rin siya sa pamamahay nito kaya mas lalong binilisan pa ang takbo ng sasakyan. Mas lalong kinabahan si Lucas nang bigla na lang naputol ang linya. Nang 100 metro na lang ang layo, tsaka nakita ni Lucas si Liza na lumabas ng main gate nila. Maganda ang ngiti nang humarap ito sa daan kung nasan si Lucas. Kumaway-kaway pa ang dalaga nang huminto ang sasakyan ng binata. Talagang hinintay ni Liza si Lucas na makalabas ng sasakyan. Where's Amor? Galit na humakbang papalapit si Lucas kay Liza. She's still alive, don't worry. How dare you? Hindi mo ko kayang arestuhin dahil wala ka namang arrest warrant, tama? Saka nakita mo naman, Attorney Montenegro, malinis sa mga kamay ko, walang bahid ng anumang dugo. Inosente pa rin akong tingnan sa mata ng mga tao. Ikaw ba? Anong ginagawa mo? Umalis ka na rito at wag ka nang magpapakita kay Amor kahit kailan. Hahayaan kitang makaalis sa ngayon, Liza. Kapag nag-cross ulit ang mga landas natin at may ginawa kang di maganda, sisiguraduhin ko hindi ka na makakalabas ng kulungan. Oh, nakakatakot naman. Humakbang papalapit si Liza kay Lucas. Tumingkayad ang dalaga at may binulong sa kanya. You only have 10 minutes to choose. Dakpin mo ko o ililigtas mo sa bingit ng kamatayan si Amor mo. Dahil walang gwardya sa mga oras na yon, hindi kaagad nakaresponde si Lucas. Wala siyang ibang pagpipilian kung di hayaan na makaalis si Liza. Dahil wala rin sapat na ebidensya, hindi niya po pwedeng dakpin ang dalaga. Maliban na lang kung sa sarili niyang pamamaraan ay po pwede. Patakbong pumasok si Lucas sa bahay niya. Dari-dari niyang tinungo ang kwarto ni Amor at hinanap ang dalaga. Nagmamadaling lumapit sa dalaga nang lumabas ito galing ng banyo. Lucas, bakit hingal na hingal ka? Kaagad inusisa ni Lucas si Amor. Napayakap na lang ang binata nang malaman na ayos lang ang dalaga. Nothing, I'm just worried. Si Liza. Shh, later, let's talk. Pero si Liza kasi, Lucas. Kumalas sa pagkakayakap ang binata at pinakinggan ang sasabihin ng dalaga.
Why? Anong ginawa niya? Parang umatras din ang dila ni Amor. Sunod-sunod siyang umiling at ngumiti kay Lucas. Wala. Aniya at niyakap si Lucas pagkatapos. Alam ni Lucas na may sasabihin to sa kanya, ngunit mas pinili na lang ng binata na wag pilitin na magsalita. Ang inaalala ngayon ni Lucas ay kung ano ang susunod na binabalak ni Liza sa kanila. Tell me, what is wrong with you? It's been 5 days since Liza last visit here. Amor, you can't lie again to me and you cannot hide anymore. Giniya ni Lucas si Amor sa lobby, saka pinaupo niya ito sa lap niya. Kinuha ang braso at ipinatong niya yon sa balikat, saka hinapit sa bewang ang dalaga. 1 pulgada lang ang lapit, kaya kitang-kita sa mga mata ni Amor ang pag-iwas nito. Not again. Salita ulit ni Lucas nang umilag ng mga titig si Amor. Speak, I'm all ears. Sa kanya pinatayo si Amor at pinaupo niya ito sa tabi niya. Alam ni Lucas na mas magiging komportable si Amor kapag nakaupo sa sofa. Kapatid niya raw si Joseph, panimula ni Amor. At sinabi niya rin sa akin na may gusto siya sa'yo. Kumunot ang noo ni Lucas sa narinig niya mula kay Amor. Ang tanong ko, ano ang purpose niya? Bakit siya pumunta rito? Sigurado ka ba na yun lamang ang pakay niya? Umiling si Amor. Hindi. Ang totoo kasi niyan, may sinabi sa akin si Ate Linda. What is it? Nakita niya raw si Liza na may inalagay na substance sa inumin kong juice nung araw na yon. Kaya pala, she insists na siya ang gagawa ng juice dahil may binabalak pala siya na hindi maganda. Napabuntong hininga si Amor at malungkot na tumungo nang tingnan niya ito, ang litrato nilang dalawa ng kaibigan nito si Liza. Napabuntong hininga si Amor at malungkot na tumungo nang tingnan niya ang litrato nilang dalawa ng kaibigan nito si Liza. Kaya ba tumawag ka nung araw na yun sa akin para ipaalam? Umiling si Amor. Medyo natakot ako kaya wala akong ibang maisip na palusot kundi tawagan ka na lang. I did not expect na agawin niya sa akin ang telepono ko that time. Lumayo ako saglit, kunwari may kukunin sa loob. Pero ang totoo, tinapon ko yung juice na may substance at tinulungan ako ni na Ate Linda at Ate Leia na magtimpla ulit. Thanks God dahil nandyan sila. Niyakap ni Lucas si Amor. Ang buong akala ng binata, tatanga-tanga si Amor. Ngunit hindi niya inaasahan na mas alerto din pala ito sa lahat. I am so proud of you. Akala ko kasi nung araw na yon may mangyayaring masama na sa inyo. Thanks God at okay ka. Salamat sa iyo dahil kung di mo nasagot ang tawag ko, malamang lulubog na naman ako sa kama ng ospital. Nakalulungkot lang kasi hindi ko na-expect na magagawa ni Liza sa akin yon. We're friends since grade 10 pero never ko siyang pinagdudahan. Binalaan na kita noon but you did not listen to me. Naging dahilan pa yon ang tampuhan natin at nagalit pa ako sa iyo dahil sa katigasan ng ulo mo. Alam ko ba na ganun siya? Sa loob ng maraming taon nasa tabi ko siya. Siya ang takbuhan ko at sambungan ng problema. Maging si Tyrone nagawa niya rin na kaibiganin. Dahil kumukuha siya ng simpatya sa'yo. Kung sino pa yung pinagkakatiwalaan mo, sila pa yung sisira at tatraidor sa'yo sa huli. I'm sorry. Kinabig ni Lucas ang balikat ni Amor, hinaplos sa mahabang buhok nito. Tipid ng umiti at hinalikan sa noo. What's your plan? My plan? Sa ano? About your snake friend, Liza. Wala. Hayaan natin siya sa mga plano niya. At sasabihin na lang talaga natin. You mean, go with her plan? Sunod-sunod na tumungo at sumang-ayon si Amor sa sinabi ni Lucas. Well, let's stick to our plan then. 1 linggo ang nakalipas nang imbitahin ni Amor si Liza sa pamamahay ni Lucas. Nagulat at nagtaka ang dalaga dahil hindi niya inaasahan na makakausap niya pa si Amor. Dahil ang pagkakaalam nito, may mangyayaring masama kay Amor. Sigurado ka? Oo, bakit? Bigla ka na lang kasing umalis nung unang punta mo rito. Hindi mo sinabi ang dahilan. Ha? Ano kasi eh? Tumawag si mommy kaya hindi na ako nakapagpaalam kaagad sa'yo. Naiwan ko pa nga ang telepono mo sa guardhouse eh. Sorry talaga, Ina. Ayos lang, pero mamaya punta ka rito? Wala si Lucas, may pinuntahan. Napaisip si Liza. Naisip ng dalaga na walang may sinabi si Lucas sa kanya at akala rin siguro nito walang alam si Amor. Ngunit ang hindi niya alam siya ay pinagkakaisahan. Okay, sige. Nandito pa ako sa bahay at nagbisita kasi ng kapatid ko. Kapatid? Si Joseph ba? Hindi. Pinsan ko. Kapatid na rin ang turing ko sa kanya. Tungkol naman kay Joseph, hindi ko alam kung nasan siya ngayon.
Ganun ba? It doesn't matter. Bilasan mo, Liz, ha? Gumawa ko ng cinnamon, paborito mo. Coming! Natatawang sagot ni Liza kay Amor sa kabilang linya, tsaka pinutol ang linya. Walang ideya si Liza sa mga nangyayari. Ang alam lang nito na isahan niya si Amor. Let's go! You have no idea, Amor, na matagal na kita na gustong tapusin. Pero dahil bait-baitan ng perso nagtitimpi ako, this time hindi na kita hahayaan na mabuhay pa, angel ni Liza at pakanta-kantang dumulog sa banyo nito. Sa bandang kabila naman, pangiti-ngiti, tinapos ni Amor ang usapan nila ni Liza. Huminga ng malalim si Amor. Paglingon niya sa kanyang likuran, naroon sina Linda at Leia nakikinig. Nakita mo na yung ahas mong beshi? Kunwari, bait-baitan ng maldita. Demonyo naman pala, angel ni Linda. Nako, subukan niyang gumawa ng malaking galaw dito sa pamamahay ni Sir Lucas. Isasaha ko na talaga siya at itatapon sa ilog Pasig, saad din ni Leia. Naglakad patungong kusina si Amor at nagbasa ng cooking book. Maya-maya tinaklop niya ito at naupo sa mataas na silya ng alumbaba. Tinatamad akong kumilos mga ate. Ano magandang gawin para hindi tamarin habang naghihintay si Liza? Lumapit ang dalawa sa kanya at nakisabay din mga lumbaba sa harapan ng dalaga. Kami na ang bahala na magluto ng tanghalian. Anong gagawin mo na lamang, galingan mo ang pagpapanggap mo, Miss Amor? Suhestyon ni Linda. Basta, to the rescue kami ni Linda kahit ano man ang mangyari mamaya, wika ni Leia. Salamat sa inyo mga ate pero hindi pa rin talaga ako makapaniwala na gagawin yun sa akin. Matagal na pala siyang nagbabalak. Kung alam ko lang sana, edi sana na prank ko din siya. Masayang nagkukwentuhan ng tatlo sa kusina. Parang kailan lang ang huli nilang tagpo ay sobrang lungkot ni Amor noon dahil sa pag-alis ni Lucas. Ngayon nakikita na sa mga mata ni Amor kung gaano siya kasaya at bumalik na sa bahay ni Lucas. Saksi ang magkakapatid na sina Linda at Leia. 10:00 ng umaga nang dumating si Liza. Normal lang din ang lahat na parang walang may nangyari na revelasyon. Sigurado ka ba na ayos lang kay Lucas na dito tayo? Oo, ano ka ba? Nagpaalam na ako sa kanya. Hindi naman ako po pwedeng lumabas nang walang permiso galing sa kanya. Kaya dito na lang tayo sa bahay niya. Wala ka naman lakad, hindi ba? Wala naman. Actually, natuwa nga ako dahil pinangarap ko talaga na makapasok sa bahay ni Attorney Montenegro. Sinabi ko rin sa'yo na may gusto ko sa kanya, hindi ba? No offense, Ina ha? Napangiti si Amor. No offense, at least sinabi mo at nagpakatotoo ka lang naman. Saka, what if magkagusto din siya sa akin? No offense ulit. Tatawa-tawang saad ni Liza. Alam ni Amor na sinasadya ni Liza na pikunin siya. What if hindi ka sure? Liz, sagot ni Amor. Tsaka kilala ko si Lucas, hindi basta nagpapakagat yun. Siya pa ba? Baka maiyak ka lang kung pinatulan mo mga biro niya. No offense ulit. Pekeng tumawa si Liza at saka sumimsim ng alak. Naging matulis ang mga titig ni Liza kay Amor nang saglit tumalikod ng kaibigan. Hindi alam ni Liza na pinagtatawanan lamang siya nito ni Amor at wala din siyang ideya na sinasakyan lahat nitong kwento. Bumabalik din sa kanya. Oh, hinay-hinay lang, Liz. Napakarami na ng inom mo. Uuwi ka pa sa inyo, awat ni Amor. Hindi na mabilang kung ilang lagok na ng alak si Liza dahil sa truth or dare nilang dalawa. Isang larong makatotohanan. Bakit kasi ako palaging natatalo? Ang daya naman no? Napasinok si Liza pagkatapos niyang magsalita habang si Amor ay kunwari inaawat ang kaibigan. Ngunit ang totoo planado ng lahat. Walang cheat yan. Ikaw pa nga magpapaikot ng bote eh. Kita mo? Ikaw ulit. Truth or dare? Truth or dare? Truth. Sure ka? Okay, ready ka na sa itatanong ko. Sunod-sunod naman na tumango si Liza. Sa loob ng 8 taon natin ng pagkakaibigan, ni minsan ba nagkaroon ka ng inggit sa akin? Oo o hindi. Kung oo, bakit? At kung hindi, bakit din? Hindi ka agad nakasagot si Liza. Parang nawala ang lasing ng dalaga nang tanungin siya ni Amor ng ganoon. Hindi niya inaasahan. Inggit? Ang totoo, matagal na ako naiinggit sa'yo. Bakit? Dahil mapalad ka na nagkaroon ka ng isang lalaking katulad ni Attorney Montenegro.
Nung una kitang nakita sa school, Ina, ayaw na ayaw ko na sa'yo. I really hate you so bad. Why? Because you are so kind and maganda. Tapos na makita ko si Lucas, nagkagusto na kaagad ako sa kanya. Pero nung nakita ko at nasaksihan ko kung paano kanya na-concern, doon ako nagkaroon ng inggit sa'yo. Kaya simula nun, sinabi ko na sa aking sarili na ayaw ko sa'yo. Hindi inaasahan ni Amor na lalabas ang lahat ng hinanakit ni Liza sa kanya dahil sa inggit. Liza? Mahinang tawag ni Amor sa babaeng lasing na. At ito pa, nagpaganda ako para mapansin ako ni Lucas, ngunit hindi niya pa rin ako pinansin. Ikaw at ikaw lang ang nakikita niya. Ikaw ang mundo niya. Kaya napasabi ulit ako sa aking sarili. Siya palang mundo mo ha? Pues kailangan niya nang mawalan ng sa gayon, ako naman na mapansin niya. Pero wala pa rin. Nung umalis si Lucas patungong Amerika, tuwang-tuwa ako na makita kang nalulungkot. Galit na galit din ako nang malaman kong nabuntis ka niya. Oo, Amor, galit na galit ako. Hindi kay Lucas, kundi sa'yo. Pero alam mo ba, mas natuwa ako nang makunan ka din? Karma mo na yon dahil madamot ka. Akala ko rin totoong nakalimutan mo na siya, pero pagbalik ni Lucas, kayo pa rin. Ang landi mo. Nangako ka sa akin na ayaw mo na sa kanya. Natuwa ako noon dahil may chance nang mapasa akin. Akin lang siya, kaya lahat ay gagawin ko, maiwala lamang ka sa paningin niya. Di na nakapagsalita pa si Amor. Ngayon, nauunawaan na niya kung bakit. Napaluha na lamang si Amor, hindi dahil sa galit ito kay Liza, kundi dahil awang-awa si Amor sa kanya. Kaya ba gusto mo akong patayin? Mahinang tanong ni Amor kay Liza. Nagulat na lang si Amor nang biglang umangat ang mukha ni Liza at nanilisik iyon sa galit. Hindi kaagad nakatayo si Amor nang lapitan siya nito ni Liza at sakalin sa leeg. Oo, gustong gusto kitang makawala sa mundo. Gustong gusto kitang mawala sa paningin ni Lucas. Gustong gusto kitang mawala sa paningin ng lahat ng tao. Amor? Liza? Mamatay ka na, Amor. Humigpit ang pagkakasakal ni Liza sa leeg ni Amor. Patakbong lumapit sina Linda at Leia para awatin si Liza, ngunit hindi nagpatalo si Liza sa kanila. Bruhita ka talaga. Pakawalan mo si Miss Amor. Bulalas ni Linda kay Liza habang hinihila si Liza, habang si Leia naman pilit na kinakala sa mga kamay sa leeg ni Amor. Liza? I really hate you so bad. Sa pagkakataon na yon, mas lalo nagalit si Liza. Mas lalong humigpit ang pagkakasakal nito sa leeg ni Amor. Hindi maawat ng dalawa, Linda at Leia si Liza. Maya-maya, bumukas ang main door at iniluwal si Lucas doon. Sir Lucas! Bulalas ni Linda at Leia. Amor! Patakbong lumapit si Lucas at persahan niyang inialis sa mga kamay ni Liza sa leeg ni Amor. Nang mapagtagumpayan ni Lucas iyon, tinulak ni Lucas si Liza dahilan upang maisubsob ito sa sahig. Labis-labis ang pag-aalala ni Lucas kay Amor nang makita ng binata na namumutla si Amor, paubo-ubo at hirap huminga. Nagkaroon ng marka sa leeg ng dalaga dahilan na mas nagalit si Lucas kay Liza. Walang sabing nilapitan ni Lucas si Liza nang hinabilan ng binata si Amor kina Linda at Leia. Nagsitagisan ng mga ngipin ni Lucas nang makalapit to kay Liza at walang sabing sinampal niya ito.